Anong gagawin mo kapag may sumusunod sa iyong isang nilalang na kahit anong gawin mo, hindi mo siya mawala? Pero paano gagawin mo kung ang sumusunod pala sa iyo ay ang sarili mong anino? Hello Spooky Dolls! Good evening! Before anything else, gusto ko sanang batingin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po ang mga Pinoy na tulad ko nandito po sa Pilipinas, at yung mga taga-ibang dimensyon at taga-ibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta sa kwentong aswan at kababalaghan. I hope that you're all doing well. Okay, simulan na po natin ang ating story para po sa gabing ito. Isang gabi, ako'y umuwi mula sa eskwelahan. Hapong-hapo ako at pagod ng mga sandaling iyon. Tila ba may kung anong bumabagabag sa aking isipan na hindi ko mawari na kung ano. Noong gabi rin yun, napagpasyahan kong maglinis ng katawan. Ginupitan kong aking mga kuko. May paniniwala ang aming pamilya na masama raw ang maggupit ng kuko sa gabi sapagkat meron daw mamamatay sa inyong pamilya. Ipinagkibit-balikat ko lamang yun. At sinabi ko sa aking sarili na pamahiin lamang yun. Kinaumagahan, magiliw akong pumasok sa eskwelahan. Subalit pagsapit ng ika-alas 9 ng umaga, nabalitaan kong bumanaw na ang aking tito. Hindi maalis-alis sa isipan ko yun, ngunit wala naman akong magagawa sapagkat ako'y nasa malayong lugar. Ako'y taga Maynila at nag-transfer sa Leyte. Kinagabihan, biglang may kumatok sa pintuan ng aking kwarto. Ang aking tito. Isasama niya raw ako sa panghuli ng isda. Ako na may agad ding sumama. Sa kalagitnaan ng aming paglalayag, napatanong ako sa aking tito, "Saan po ba tayo pupunta, Uncle?" Sagot naman niya, "Doon sa liwanag." Madilim ang gabing yun. Banayad ng tubig ng dagat at tanging ang bilog na buwan lamang ang nagsisilbi naming tanglaw sa malamig at napakadilim na gabi. Bigla naman akong kinabahan sa sinabit ng aking tiyuhin. Agad nakapag-isip at sinabit sa aking sarili, "Teka, hindi ba't patay na ang aking uncle? Bakit nga ba ako sumama? Ganito rin yung paghatid ng patay sa Amaya." Epic serye ito sa GMA noong 2011. Pati sa mga paniniwala ng mga Greek noong unang panahon, ganito rin. Agad akong tumalon sa tubig at lumangoy pabalik ng pangpang. Nakita kong aking ina na tinatawag ang aking pangalan. Nagising na lamang ako sa malakas na sampal ng aking ina. "Anak! Anak! Gumising ka! Binabangungot ka!" Oo, bangungot nga ang nangyari. Nung sumunod na gabi, ganun pa rin. Nagpakita na naman ang aking tito sa aking panaginip at pilit akong sinasama pabalik ng Maynila. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako sumama. Pinilit kong gumising. Kinuwento ko yun sa aking ina. Sinabi ng aking ina na dun muna ako tumira sa bahay ng aking ama sa kabilang bayan upang hindi ako masundan ng kung anumang elemento na gumagaya sa wangis ng aking tito. Hiwalay ang aking ama at ina. Sila ay may kanya-kanya ng buhay. Wala naman silang ibang mga anak at walang ibang kinakasama. Naghiwalay lamang sila dahil na nawalan ng pagmamahal na sa isa't isa, gawa ng matagal sila nagkahiwalay dahil nag-abroad ang aking ina ng matagal na panahon. Sulat lamang ang tanging paraan upang makapag-usap sila noon. Nang muli nilang subukan magsama, hindi na nag-work ang kanilang relasyon. Ang bahay ng aking ama ay tila isang buong basketball court ang layo sa kalsada. May ilog at kakahuyan din na madadaanan. Mas gusto ko doon sapagkat presko ang hangin at tahimik. Magkakalayo rin yung mga bahay, hindi katulad sa bahay ng aking ina na magkakatabi yung mga kapitbahay. Sa tirahan ng aking ama, mga 3 hanggang 5 bahay ang layo ng pagitan sa isa't isa. Unang gabi ko sa bahay ng aking ama, ako'y naglaro ng online games. And sabi ng aking ama, pupunta lamang daw siya sa bahay ng kanyang kumpare.
Huwag ko na daw siyang hintayin at baka madaling araw na daw siya makakauwi. Ako lang ang naiibang mag-isa sa bahay ng aking ama na ayos lang naman din sa akin. Sanay din naman kasi akong mag-isa. Habang ako'y naglalaro ng Clash of Clans, meron akong narinig na mga kalalakihan na umaawit. Napakaganda ng kanilang mga tinig, ngunit walang liriko ang kanilang mga inaawit. Sumilip ako sa mga awang ng bahay ng aking ama. Ang bahay niya ay isang modernong bahay kubo. Nakita ko mga ito na mga nakasuot ng puting barong at meron silang bitbit na gitara at sulok. Naisip ko, may mga flashlight naman na. Sulo talagang dala nila. Sobra namang napakaluma. Pero naisip ko rin na baka mas nice nilang gumamit ng sulo para mas romantiko ang dating dahil tila sila yung manghaharana. Nakita ko silang lumiko sa bahay ng aming kapitbahay. Ngunit naisip ko, bakit doon? Wala naman silang mga anak na babae ah. Ano naman yung haharanahin nila doon? Sa aking pagkausyoso, binuksan ko yung bintana at hindi ko na nakita yung mga lalaki na wala na rin ang kanilang mga tinig. Nakapagtataka naman, sambit ko sa aking sarili. Sinara ko na lang ulit yung bintana. Narinig ko muli yung harana ng mga kalalakihan. Agad ulit akong sumilip sa awang ng bahay at naroon ulit sila. Agad ko din namang binuksan ang bintana at muli, wala sila roon. Sumilip ulit ako sa awang ng bahay at naroon sila. Lintik! Pinaglalaroan yata ako ng mga elemento. Nasundan ako! Sambit ko sa aking sarili. Agad kong sinara yung bintana at kinandado. Palakas ang tinig at musika ng mga lalaki. Tila ba sila ipapalapit sa bahay ng aking ama at papalabutan nila ito. Lumalakas yung hangin sa labas. Tila dumadagundong ang lupa na para bang lumilindol at nagsisipagbagsakan yung mga punong kahoy. Maya-maya pa, bumukas ang pintuan ng aking kwarto. Nakatalikod ako doon kaya hindi ko makita kung sino yung pumasok. Ngunit alam kong ang aking ama lamang yun dahil kami lamang naman dalawa ang nakatira sa bahay na yun. Nawala na rin yung ingay sa labas. Naisip ko, nandito na kasi yung aking ama kaya hindi na nagparamdam yung mga elemento. Tahimik lamang ang aking ama na umupo sa kanyang kama. Tumabi siya sa likuran ko. Ako naman, patuloy pa rin ako sa paglalaro ng Clash of Clans at hindi na ako nagpapadala sa takot. Nagtataka ako at parang hindi nagsasalita ang aking ama. Hindi din naman yung pumapasok ng aking kwarto na hindi man lang kumakatok at nagsasalita. Humarap ako at sa aking pagharap, nakita kong isang napakalaking mabalahibong anino. Pilit akong hinihila papalabas ng pinto. Nakipaglaban ako. Sa kalalkalmot ang aking inabot. Sinakal ako ng anino. Binuka ang bibig ko. Hindi ko may galaw ang aking katawan at tila ako'y nawala ng lakas at nanghihina na. Ibinuka din ng anino ang kanyang bibig at tila humihigo pa ang aking kaluluwa sa labas ng aking bibig. Napasabi na lang ako sa aking sarili na, wala na! Katapusan ko na! Ngunit naisip kong tawagin ang Panginoon. Panginoon, kung ako'y mamamatay ngayong gabi, nais ko sanang ikaw ang kumuha sa akin, sapagkat alam kong may magandang buhay pa sa piling mo. Huwag mo kong hahayaang makuha ng mga engkanto, sapagkat alam kong alipinin lamang ako sa mundo nila. Walang kung ano-ano, naigalaw ko din ang aking katawan at nagising din ako. Panaginip. Panaginip lang pala ang lahat. Ngunit napakasakit ng aking katawan sa dami ng mga natamo kong kagat. Kagat ng langgam. Ako'y buhay na buhay pa, ngunit punong-puno ako ng langgam sa aking katawan. Nilalanggam ako ng buhay! Pinagpagang ko ang aking sarili at sabay lumabas ng kwarto. Umaga na at nandun na yung aking ama. Ikinuwento ko sa kanya yung mga nangyari. Sinabi niya na, panaginip lamang yun anak, hayaan mo sasamahan kita magsimba. Naniniwala naman ako sa aking ama, ngunit ang aking pinagtataka, kung panaginip lamang yun, bakit sa aking braso?
napakaraming kalmot na nagmarka. Bakit may marka? Maraming beses pa sa akin nagpakita yung aninong iyon, pero paminsan-minsan na lang. Ngayong gabi, wag na wag mo ko sanang muling makita ang aninong iyon. Sana, wag na akong gambalain pa. Sana lumipat na lang siya sa ibang mabibiktima. Sana ngayong gabi, sa'yo na lang siya muna. Call me Kay, and this is a story of me along with my exes. This isn't a love story. Meron akong ex. Tawagin na lang natin siya na Nicole. Nicole is a type of girl na talagang mai-inlove ka. Sweet shot caring. Nasa kanya na halos ang lahat except for one thing. She doesn't trust people too much. Baka siguro dahil sa kanyang nakaraan, pero ibang story na yon na susunod na lang natin tatalakayin. So ayun na nga. Basically, Nicole has everything. So syempre, magsasawa ka sa kanya. Naghanap ako ng ibang babae, hindi katulad ni Nicole. Hindi ko na masyadong ipapaliwanag. Basta nag-break na lang kami pagkatapos. Nagmakaw siya sa akin na kunin ko siya ulit, pero hindi ko ginawa. Matapos ng ilang buwan, nagkaroon ulit siya ng boyfriend, pero pareho ang nangyari. Nag-break din sila. Nakipagkaibigan ako sa kanyang ex. Pagkatapos ng ilang araw, nawala ng trabaho yung lalaki. Nasunugan siya ng bahay and basically, nawala sa kanya ang lahat. Pagkatapos ng ilang araw, namatay na lang yung lalaki na walang logical explanation kung bakit siya namatay. Basta nakita na lang yung katawan niya na distorted. Pero after ng autopsy, wala naman daw force na naganap. Parang walang pakialam si Nicole. Parang ang walang nangyari eh. Basta gumanda na lang si Nicole at parang lalong bumata. No longer than a week, meron na naman bagong boyfriend si Nicole. Mukha naman siyang disente, pero narinig ko na isa siyang control freak. Hindi kami nagkasundo, hindi katulad nung una niyang naging ex, pero isinstock ko pa rin yung guy. Siya yung typical na rich kid na mata pobre yung magulang. Nag-break sila ni Nicole dahil sa mga magulang niya. Pagkatapos ng ilang araw, nawalan ng trabaho yung parents ng lalaki. Nabaon daw sa utang ang company nila kaya napilitan silang isara ito. Lumipat sila sa isang mas maliit na bahay sa Rizal, pero sa kasamang palad, pinatay sila. Pero katulad na nangyari sa pangalawang ex ni Nicole, namatay sila na hindi alam kung sino o kung anong nangyari sa kanila. Nagkaroon ulit si Nicole ng panibagong boyfriend. Actually, saglit lang talaga kay Nicole na makahanap ulit. Si Nicole, lalong gumanda. Itong bagong boyfriend niya, yung typical na fuckboy. Tapos niya makuha ang gusto niya kay Nicole, iniwan siyang sirang-sira. Wala pang isang linggo, wala na sila. Katulad ng rich kid, naapektuhan din yung pamilya niya. Yung ate nung boyfriend niya na galing sa US, biglang dineport. Pagkatapos itong makarating ng Pilipinas, pinatay niya yung sarili niya sa comfort room sa NAIA. Nang marinig yung mga balita, inatake sa puso yung mami niya at namatay kaagad-agad. Without anyone left to look after dun sa fuckboy, namatagpuan na lamang siyang patay sa loob ng kanyang kondo. Walang sign ng struggle or force, just a distorted body. Basta tuwing may mamamatay, napapansin ko na si Nicole, paganda ng paganda. Gumaganda ang kanyang katawan. This is just my observation though. Sa lahat ng naging ex niya, ako na lang yung natitira. Hindi ko alam kung may mangyayari rin sa akin o ano. Pero isa lang ang nasisiguro ko. Kung sakasakaling maakit ka ng mga nakakabighaning mata ni Nicole, umiwas ka na lang ng tingin. Tumakbo ka na. Kasi once na mahulog ka sa kanya, there's no turning back. Handle her with care. Gusto ko lang ikwento sa inyo ang mga kababalagan dito sa aming bagong bahay. Nakakakita nga pala ako, hindi araw-araw,
Kaya kapag nakakita ko, nagugulat pa rin ako. I-describe ko lang yung bahay namin para ma-visualize niyo ang paligid. Nakatira kami sa duplex type na subdivision. Ang mga bahay ay may garahe. Pagkapasok mo sa aming pintuan, makikita mo kaagad ang buong unang palapag kasama na yung hagdanan paakyat sa ikalawang palapag. Pagkaakyat mo ng unang palapag, bubungad sa inyong mga kwarto namin. Ang bata. Ilang beses ko na siyang nararamdaman at nakikita sa bahay namin. Napakakulit nitong batang ito, patakbo-takbo at minsan nangingialam pa sa mga bagay-bagay sa aming bahay. December 21, 2024. Around 1 a.m., kakauwi ko lamang sa aming bahay galing sa bahay ng aking kaibigan. Pagbukas ko ng pintuan sa bahay namin, umakyat ako kagad sa aking kwarto. Sinaksa ko yung TV at electric fan at bala ko sanang ipagpatuloy ang panunood ng Money Heist. Habang nagka-type ako sa TV, biglaan na lamang itong namatay. Nagulat ako. Bakit namatay? Hindi ko naman pinatay. Pinindot ko yung power button sa remote, ngunit wala pa rin. Tingnan ko ang saksakan. Nakatanggal yung saksakan sa TV. Naisip ko na baka maluwag lang yung pagkakasaksak ko. Kaya sinaksak ko na lang ulit at ngayon, sinigurado kong naisaksak ko ito ng mabuti. Binuksan ko na ulit yung TV at ako'y nanood na. Ilang minuto pa lamang, namatay yung TV. Narinig kong tinanggal yung saksakan ng TV. Alam kong tinanggal ito sa lakas ng pagkakahatak. Dahil sa takot, nagtaklob ako ng kumot, ngunit tila ba may humahatak sa aking kumot. Nilabang ko yung kumot habang nakapikit at nagdarasal ng ama namin. Tumigil lang kung ano mang humahatak sa kumot ko sa kalagitnaan ng aking dasal at pinilit ko na lamang na matulog. Nagising ako mga around 4 a.m. dahil sa pagkauhaw. Habang ako'y pababa ng hagdanan, binuksan ko ang ilaw ng kitchen namin. Sapat na ito para makakuha ko ng tubig sa ref. Pagkababa ko ng hagdan, may nakita akong isang batang babae doon sa kitchen. Nakaharap ito sa akin at may malungkot na ekspresyon sa kanyang muka na dahan-dahang umingiti. Kung alam niyo yung poster ng movie na Smile, ganun-ganun yung ngiti niya. Kumaripas ako ng takbo paakyat sa kwarto. Hindi na ako nakatulog pa at naghintay na lang akong lumiwanag. Ang multong laging nakikinig. January 2025. Lunes iyon at nasa kwarto ako ng aking mga magulang kasamang aking dalawang kapatid. Wala pa sa bahay yung aking mga magulang. Umabsent naman yung mga kapatid ko ng araw na yun dahil tinatamad. Naglaro na lang kami ng mga kapatid ko ng Monopoly. Habang kami naglalaro, naramdaman kong may nakatingin. Nasa kama kami ng aming mga magulang. Ang pwesto namin ay nakatalikod silang dalawa sa pintuan at ako'y nakaharap sa pinto. Dinudurog ko na sila sa dami ng aking hotel. Habang nagbabayad sa akin ng Monopoly money ang aking mga kapatid, kalapatingin ako sa nakabukas na pintuan. May isang babaeng nasa tamang edad na nakasilip sa bukas na pinto. Puting-puti ang mukha nito na parang may curious na ekspresyon. Bigla itong tumigil sa pagsilip na makita niyang nakikita ko siya. Tumalon ako sa kama upang habulin yung babae dahil baka ito'y taong nakapasok sa aming bahay. Tingnan ko ang buong bahay upang siguraduhin walang tao. Kaming tatlong magkakapatid lang talaga ang taong nasa bahay. Pagkatapos niyan, ilang beses ko siya nakikita sa bahay namin. Nagbabantay, nag-aabang, at nakikinig. Gusto ko lamang pong i-share yung creepy experiences ko sa rooftop namin sa dati naming apartment. Unang karanasan, nandito lang ako sa iyong tabi. Kalagitnaan ng pandemya noon, broken-hearted ako sa kadahilan ng kakabreak lang namin ng girlfriend ko nung high school. Isang gabi, dahil sa kalungkutan, napagpasyahan kong magpahangin muna sa rooftop. Wala na akong pakinoon kahit pa sabihin nating magpaparamdam sila sa akin. Doon ako nagkamali. Bakit pa lamang ako ng rooftop nang madama ko na may nakatingin sa akin?
Ngunit pinagsawalang bahala ko lamang yun. Broken ako, multo lang kayo. Yun ang aking nasa isip. Habang tinatanggal ko ang tali na nagsisilbing lock sa pintuan ng rooftop, nakarinig na ako ng mga yabag. Pero dahil nga broken ako, hindi ko na lamang ito pinansin. Umupo ako sa ginawa naming bangko dun sa rooftop. Gawa lamang yun sa lumang kahoy, kaya mararamdaman mo kapag may umupo dahil lulubog yun. Habang nagmumuni-muni, nakaramdam ako ng hangin sa batok ko na para bang binuga sa pamamagitan ng bibig. Naghahalo ng emosyon ko ng mga panahong iyon. Kaba, lungkot, at takot. Sa hindi inaasahang pangyayari, naramdaman kong lumubog yung bangkong inuupuan ko na para bang may ibang umupo sa aking likuran. Nanigas yung katawan ko. Hindi ako nakagalaw ng ilang segundo, siguro dahil sa takot, at biglang lumakas ang hangin dun sa rooftop. Naluluha na ako sa takot at nagkaroon ako ng lakas para makatakbo. Tumakbo ako pababa ng rooftop at hindi ko nanilingon pa kung ano man yung nasa bangko. Pagpasok ko ng bahay, tinanong ako ni Mama. Oh, bakit ka umiiyak? Dahil ba sa girlfriend mo o pinagparamdaman ka nung nasa itaas? Kinuwento ko na lang kay Mama ang mga nangyari. Pangalawang karanasan. Nakikita mo bang nakikita ko? Palis na kami dun sa apartment na yun. Lilipat na kasi kami dito sa Bulacan kung saan kami nakatira ngayon. Huling gabi namin dun sa apartment na yun at tulog na yung mga parents ko kasama yung bunso kong kapatid. Naalala namin ng kapatid ko ang masasayang memories sa bahay na iyon. Nauwi yun sa Kantsawan na magpatagalan kami dun sa rooftop. Unang bumaba, magbabayad ng 100 dun sa matitira. Umakyat na kami sa rooftop. Pakyat pa lang talaga, pinapanood na kami. Dala-dala ang aming cellphones na nakabukas ang flashlights dahil mga takot nga kami. Ilang minuto pa lang kami nung nasa rooftop, hindi na kami makatawa dahil sa takot. Inilibot ko yung flashlight ng aking cellphone upang maibsan yung takot. Pagkatutok ko sa dulong bahagi ng rooftop, may nakita akong anino at matangkad ito. Nakatayo lamang at hindi gumagalaw. Alam kong hindi tao yun dahil wala namang ibang umakyat doon bukod sa amin at nasisigurado ko yun dahil nakatali ang pintuan ng rooftop. Kinilabit ko ang kapatid ko, sabay sabi, "Nakikita mo ba yung nasa dulo ng rooftop?" "Saan?" tanong sa akin ng aking kapatid. "Bulag ka ba? Yung anino nasa dulo," sabi ko sa kanya. "Gago ka kuya, bahala ka na nga dyan," sabi ng aking kapatid. Gumalipas ng takbo yung kapatid ko pababa ng hagdan. Sumunod na ako at hindi ko na sinara yung pintuan ng rooftop. Pagpasok namin ng bahay, nagtawanan kaming dalawa. Katawa na lang sa takot yung mga mokom. Sabay abot sa akin ng 100 galing sa kanyang wallet. Hanggang dito na lamang po muna, kasing haba na nasulat ni Ma'am Charo ito eh. Maraming salamat sa inyong pakikinig.